Hello. Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Nais ko lamang pong sabihin sa mga supporters ng mga Duterte, tigilan na ninyo ang pagpakatanga at pagkabobo ninyo dahil wala pong patutunguhan yan. At tumigil na kayo sa paggagamit ng mga kung sino na yung gagamitin nyo para ipagtanggol ninyo itong mga Duterte na ito, na mga demonyo at inamin na mga mamamatay tao. So, sana may puso naman kayo, may isip naman kayo, napag-aral naman kayo, nakagraduate naman kayo ng kinder, nakagraduate kayo ng elementary, kahit papano alam na ninyo kung ano yung tama at saka mali. So, tigilan na ninyo yung mga pangbabastos ninyo sa mga pro-government people dahil ganun din ang gagawin namin sa inyo pero sa iba pong pamamaraan na kung saan ay maliwanagan kayo at tumino yung mga utak ninyo. Ayan na nga sinabi na nga ni Rodrigo Duterte na mayroon siyang death squad. Hindi nga lang mga pulis, kundi mga gangster. Na kung saan ay inuutusan niya na kapag hindi daw patay ng isang gangster, ayon sa utos niya, yung gangster na inutusan niya, yun ang kanyang papatayin. So, nasaan po yung morality ninyo pagiging ganon, no? Pumapalakpak pa kayo sa kademonyuhan ni Digong. Inyo ba alam na nakikita ninyo itong pamilya na ito, itong mga Duterte na to ang gumagawa ng ingay ngayon at gumagawa ng pamaraan para tayo mga Pilipino ay magkakawatak-watak, maglaban sa isa't isa, na kung saan ay ini-insinuate, minamanipulate, katulad lamang po ng mga legal luminaries na nakapaligid sa kanya. So klarong-klaro na kahit baluktot o mali na yung sinabi ng dating Pangulo na panggulo na ngayon, ay talagang pilit pa rin itinatama. Remember ang statement ni Rodrigo Duterte, hindi ako abogado, pero naka-under oath po yan. At klarong-klaro po yan na sinabi mismo ni Bato de la Rosa na maaaring panagutan niya ni Rodrigo Duterte ang mga pinagsasabi dahil po yan ay under oath. So anong purpose na nag-take oath at sasabihin na, okay sige, ano lang yan, biro lang yan ng dating Pangulo kasi ganun yung ugali. Pero pag iba, bawal bumagbiro dyan sa Senate hearing, iko-contempt ka agad. Dahil seryoso itong si Bato de la Rosa sa paggandak ng hearing. Ngayon, yung amo nila, ang iniimbestigahan, ang tinatanong, mayroon na ng admission of guilt. Pero anong ginawa? Binabaluktot pa rin itong mga abogado katulad ni Panelo na ito. Kawawa ang Pilipinas kapag makabalik itong mga Duterte sa pwesto. Kaya nga, gumagawa tayo ng pamamaraan para patuloy tayo na magiging matapang, determinado sa paglalahad ng mga kwento at istorya na may makabuluhan para nang sa ganon ay mapaliwanagan ang ating mga kababayan. No? Lalong-lalo na yung mga salat sa kaalaman sa kung anong nangyayari po sa isyu politika ng ating bansa. Ang pagbastos ni Rodrigo Duterte sa institusyon ng Senado ay nagpapatunay lamang na talagang demonyo pala ang sinusuportahan ng mga senador po natin. Karamihan talaga sa kanila. Dahil sa Senate hearing, ang tumayo po talaga doon ay si Risa Ontiveros, which is, to be honest, I don't like her, but wala akong magawa kung di magiging agree sa ginawa niya upang mapaamin itong si Rodrigo Duterte na dinadaan sa tapang at dinadaan sa angas. Tatanungin kung sino yung mga napatay, pinagmamayabang, pinagmamalaki ni Rodrigo Duterte. Usapin po ito ng politika sa ating bansa at tandaan po ninyo, ang mga Duterte manggagamit talaga sa politika. Ang lakas ng loob kasi ng mga Duterteng banggain ang mga Marcos Tapos, ang kanilang kapital, manipulation. Because they are really good in terms of manipulating the mind of the innocent Filipinos who don't have enough knowledge of what is going on as far as politics is concerned. Okay? The actions, the manifestations, the gestures of the former president speaks ng kanyang kademonyuhan, ng kanyang kabastusan, ng kanyang angas at tapang na wala naman po sa lugar. Actually nga, tinatanong siya kung ilan na po yung namatay, ilan na po yung pinatay niya, idadaan niya sa biro. But itong sinabi po ni Rodrigo Duterte na mayroong death squad pero hindi po daw di umano kabilang doon ang mga kapulisan. Pero sa bandang huli, pinagtuturo niya yung mga police officers na talagang retired na ngayon na membro daw po ng death squad. So ganun po nilaro ni Rodrigo Duterte ang Senado. Mabuti na lang at merong isang Risa Ontiveros na talagang pinaglaban ang karapatan ng mga biktima,
nadadamay sa peking war on drugs ni Rodrigo Duterte na kung saan ay hindi po paglipol, no? Para masugpo yung droga sa ating bansa, kundi parang tumulong lang yung Duterte administration para masawata itong mga competitors. Kasi ultimo kaibigan niya nga nasasangkot sa war on drugs. No? At saka syempre nasasangkot talaga sa issue ng droga, usapin ng droga. O katulad po yung kanyang economic advisors, illegal din ang mga pinapasok na mga negosyo. So yan po ay patunay na pag once hindi tayo magiging matapang, hindi natin lakasan yung ating loob, hindi tayo magiging maingay sa social media, makakabalik at makakabalik sila in a form of deception. Kasi nanlilin lang sila ng taong bayan na they are for the Filipino people, mahal nila yung bansa, mahal nila yung bayan, concerned sila sa sambay ng Pilipino. Pero sa war on drugs ni Rodrigo Duterte na controversial ngayon at na kung saan ay nagkaroon ng issue ng extrajudicial killing or based on the ICC's interpretations, crime against humanity through the issue of accountability, na kahit na hindi po si Rodrigo Duterte nakita na siya yung pumatay, but because of the directives from the higher ups na kung saan siya po ang Pangulo during the time, magre-relate po sa PNP, and then yung mga kawawa nating mga kapulisan na nagamit lamang dito sa war on drugs na to, okay, na kaya nadungisan ang kanilang pangalan because they cannot do anything except follow the order because they are just simply an ordinary officers of the Philippine National Police. So ito po dapat magiging silbing gabay at yung mga nangyayari, inspiration sa atin na dapat kilalanin natin yung mga kandidato na iboboto natin. Dapat kailangan yung suportahan natin ng buong puso, tapat, walang pag-atubili at pag-aalinlangan, ay talagang iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Hindi po yung mga politiko o senador na kapakanan lamang ng dating presidente. Ewan ko kung bakit takot na takot itong mga senador na to at pinagmukhang clown, no? Pinagmukhang circus, pinagmukhang hearing ng barangay ang Senate, no? Nasa kung saan subcommittee pa ng pinakamakapangyarihang committee sa Senado, ang Blue Ribbon Committee. At yun pa ang kinalalabasan ng pandinig, which is very biased. Asa ka nakakita yung inaakusahan ang mag-i-interrogate sa mga nag-aakusa. At saka, syempre, sa kapwa nila akusado. Naturalmente, may biases talaga yon. Nagpagamit si Aquilino Pimentel. Akala ko nga, si Kiko Pimentel ay, si Coco Pimentel ay, yung kumbaga, magaling to. Akala natin, may tapang to. Kasi, opposition eh. Yun pala, wala. Nakakahiya pala. Alam na ninyo mga kababayan kung anong karakas ng ating mga senador. Willing silang magpakamatay, hindi lamang po mabigyan ng hustisya ang mga kawawang biktima. Yung mga naulila ng mga biktima sa war on drugs na puro lang naman po mga maliliit, no, na mga mamamayan, mga mahihirap na mga mamamayan ang biktima. Wala namang pinatay ang Duterte administration ng mga drug lord na kung saan ay nahuli mo talaga sa buy-bust operation. So sana itong mga pangyayari na to ay magsisilbing gabay sa ating lahat. At ito pa, issue sa ICC. Binagamit ngayon ng mga DDS vlogger na talagang parang may intuition sila na ginagawa na mag-withdraw po ng support ang ICC sa gobyerno, hindi na sinusuportahan ng ICC ang mahal na Pangulo. Yan po ay dahil sa mga maling information at walang kakwenta-kwentang mga social media influencers na sumusuporta sa mga Duterte. Alam mo, nagtataka ako kung bakit babalik si Rodrigo Duterte at pagpapatay niya at dublihin pa niya, nagpalakpak po ang mga taong bayan doon po sa galeri ng Senado. Kaya hindi ko po talaga matanggap bilang ordinaryong tao na ganun ka brutal, ganun ka demonyo, no? Ganun ka may pagka-killer instinct at may problema sa personalidad, sinusuportahan pa ng mga kababayan nating salat sa kaalaman. Tandaan po natin, si Rodrigo Duterte ay isang private citizen. Kung ano man ang nagawa niya, panagutan niya sa taong bayan, yung paglapastangan niya sa constitutional rights, sa due process na tinatawag, sa paglagay niya, okay, sa kamay na bakal. Ginamit niya yung kamay kuno na bakal ng gobyerno
para tugisin itong mga kawawang mga biktima ng war on drugs na hindi naman po klaro. Asan ka nakakita? 6,000 victims ay nanlaban. Tapos wala man lang silang ipinresent na mga armas. Okay? At saka pare-pareho. Namatay yung isa, pare-parehong armas ang ginamit. So there is what we call recycle of evidence. Kung may recycle of drugs during the Duterte's administration, based on the investigations, mayroon din pong mga recycled evidences. Like for example, yung mga ano po yun, mga baril na ginamit. So sana mamulat ang kaisipan natin na labanan natin itong mga demonyo na ito. Huwag tayong matakot kasi kami nga, ordinaryong tao, lumalaban kami. Tapos kayo ngayon dyan, mga senador, pinoprotektahan niyo pa si Rodrigo Duterte. Anong utang na loob niyo kay Rodrigo Duterte? Ano po ang naibigay sa inyo ni Rodrigo Duterte at bakit gano'n na lang kayo katakot at gano'n na lang nabahag? So ibig sabihin si Risa Ontiveros lang ang walang utang na loob. Okay? Walang utang na babayaran kay Rodrigo Roa Duterte. Kaya gano'n katapang si Risa. Kaya gano'n kahit na hindi siya gusto, ngayon sinusuportahan siya sapagkat babae pa lang titindig at nag-preserve ng dignity ng Senado. That's according to the statement being uttered and produced by Senator Panfilo Lacson. Nawala yung yabang, nawala yung angas, nawala yung tapang ng Senado. Ang nangyari po doon ay kaduwagan, kaipokrituhan at kabastusan sa institusyon na nilang pinagsiserbihan. Sana wag tayong matakot, no? Ipaglaban natin ang bayan. Wag tayong matakot sa mga mapaglinlang na mga Duterte at ng kanyang mga kampo. Tandaan ninyo yung mga inimbestigahan na mga POGO officials or officers or mga suspects. Connected po yung mga legal luminaries nila dito po sa kampo ng mga Duterte. So, kayo po ang bahala. No? Katulad niyan, abogado ni Alice Guaping, andun, kasama po during the time na nag-testify si Rodrigo Duterte. Anong ginagawa doon? So sana manaig pa rin ang katotohanan at hustisya sa mga biktima ng walang kwentang war on drugs ng Duterte administration. Huwag tayong matakot. Magiging matapang tayo, may pangamba tayo, pero huwag tayong matakot. Huwag nating busalan ang sarili natin para ipaalabas ang ating sentimento na maliwanagan lalo ang mga kababayan po natin na ganon kademonyo ang mga Duterte when it comes to policy. Sabi ng Duterte, no one allowed to question his policy. Pero siya po ang gumagawa ng iskandalo. Siya po ang naging silbing element of disunity sa ating mga kababayan. Kaya nagkaroon tayo ng mga politically discourse because ang trabaho ng mga Duterte as supporter niya, guluhin ang taong bayan. Kaya ginamit nila ang INC para sa kanilang madumi na tactics. Pero alam ko at naniniwala ako, matino, may puso, spiritually matured, emotionally stable, and strong, at principled itong mga namamahala sa Iglesia ni Cristo na hindi sila magpapagamit sa kampo ng mga politiko, lalong-lalo na itong kampo ng mga Duterte na kilala sa pamamagitan ng panlilinlang sa taong bayan. So hanggang sa muli, sa hindi pa po nakapag-like, share at saka subscribe sa ating Munting Tinig channel, ako po ang inyong lingkod, Munting Tinig. So ano pang hinihintay ninyo? Share, like, and subscribe po para mas lalo pong pagkakatiwalaan ng YouTube itong ating channel at mag-recommend at magiging malawak at magiging matunog ang mga munting tinig ng ordinaryong Pilipino, hindi lamang po sa ating bansa, kundi po sa buong mundo. Have a nice day and God bless everyone.